alam mo naman, Master, na maraming nawawalan ng gamit. Ito, gusto kong tanungin sa iyo to. No, maraming nawawala, di ba? Saan ba madalas nangyayari ang open bagahe kung tawagin? May nawawalan na ba ng gamit bago ka pa mag-flight or doon na mismo sa pagbaba sa kung saang destination ka? Master, baka pwedeng magbigay ka ng idea kung ano ba talaga yung mga pupwedeng bitbitin. Ano yung mga may papayo mo sa mga magpa-flight, yung mga minsan mga late comers. Yo, what's up mga kababayan ko all over the world, at syempre yung mga kababayan ko na nandito sa Hong Kong. Ngayon po, meron ho tayong isang kababayan ho natin na makakausap po. Ito gusto ko lang pong sabihin sa inyo na makukuhaan po natin siya ng mga impormasyon regarding po sa example. Tayo po ay uwi sa Pilipinas. Marami po kasi nagtatanong sa akin regarding sa kung ano ba yung mga dapat bitbitin o ano ba dapat ilagay natin sa hand carry or kaya sa ating luggage. So marami pa tayong itatanong dito po sa ating mga kasama ngayon. At take note mga kababayan, hindi po siya pilot, hindi rin po siya flight attendant. Malalaman po natin lahat yan dahil makakasama ko po si Master Bay mga kababayan. Makakasama po natin si Master Bay mga kababayan. Sir, mag-hi ka po sa ating mga kababayan. Shoutout sa lahat ng mga followers ni Lodi Brian. And thank you sir sa pag-guest sa akin sa channel mo or yes, sa page mo. It is my pleasure na nandito ka kasi nakita ko po yung Facebook page. Talagang nagbibigay ka ng mga impormasyon regarding sa tungkol sa aviation, tungkol sa mga OEC, e-travel. So ngayon, sabi ko parang sarap kasama tong si si Master Bay. Ayan. Sabi ko parang gusto kong ma-interview si Master Bay kaya nagulat ho ako na yung isang follower ho natin, isang kakilala rin ho natin nag-message at kaya nga sinasabi ko, gusto nga din po tayo palang makasama o makakaulab ni Master Bay. Yan. Siyempre, Lodi. Okay, Master Bay. So, hindi ka pilot kasi nakita ko dun sa dun sa iyong Facebook page, parang may para? Oo, parang meron kang yung ipulet tawag. Okay. So, akala ko pilot. So, ano po ba talaga yung yung work niyo po dito? Ayan, masters, ang dami nagtatanong sa akin kung pilot ako, flight attendant. Ang trabaho ko po ay load master. Ang load master, usually sa cargo kami nag-work. And kasama kami sa eroplano, kahit saan man magpunta yung eroplano. Okay. Yan. So, kung nakikita yung mga video, may mga landing, may mga take-off. Ako po nagbibideo niyan. Nakakapasok po tayo sa cockpit. Okay. Yan. And sa uniform naman, usually, pag nakikita nyo, parang pare-pareho lang, no? Pero yung mga necktie, tas yung mga ipolet ang tawag or bara sa Tagalog. Okay, sir. Doon mo madidistinguish yan kung pilot or FA. Yung mga pilots usually gold Yung sa akin naman pagka malapit makita nyo may yellow tapos may white. Okay. So kasi syempre kami na mga ordinaryong mga mga sumasakay sa eroplano, kapag nakakakita kami kasi ng nakaganyan tapos may dilaw, akala namin pilot na. Tapos tatlo pa yung ganito mo. So parang iniisip ko noon is officer 3 ka. Yan. So yun. So anyway, siya po si Master Bay mga kababayan. At dito nga po, meron ho tayong maitatanong ho sa kanya regarding po sa aviation. Okay. So may mga idea po siya kung ano ba talaga yung mga pwede at hindi po pwedeng ilagay sa ating luggage o yung tinatawag nating check-in at saka yung hand carry, no Master, no? So Master, baka pwedeng magbigay ka ng idea kung ano ba talaga yung mga pwedeng bitbitin. Yeah, maraming nagtatanong sa akin yan, Masters. Ang isipin nyo na lang ito, pagka hand carry, bawal na bawal yung mga dangerous goods o yung mga chemicals. At yung mga pointed objects, bawal na bawal po yan. And kahit nga yung tubig, bawal Di ba, napapansin nyo sa check-in, bawal ang tubig. Kasi ang tubig kasi, ginagawang yan May nangyari na dati yan. Next time, i-content natin. Okay. Kaya bawal na bawal ang tubig. And, yun. Okay, so kaya pala. So bawal. Okay, kaya pala nung umuwi ako, pinatanggal yung tubig sa kinuha. Tapos what if may mga nailagay silang mga shampoo? Yan, pagdating naman sa liquid items, yung mga shampoo, kahit na anong liquid items, pwede naman kaso dapat
wag susobra ng 100 ml and dapat naka-sealed siya, masters. Yung naka-plastic siya tapos sealed. Sealed, okay. Yan. And pagdating naman sa mga check-in baggage, yung check-in baggage, ito yung pinapasok sa cargo sa baba ng eroplano. Yung hand carry, masters, yung pinapasok natin sa loob ng eroplano, yung hinahawakan natin. Pagdating naman sa check-in baggage, ito medyo syempre mas maluwag. Kahit yung mga pointed objects, pwede naman yan. Pero yung ibang airline dapat naka-sealed din. Yan. And yung mga liquid, dun nyo ilagay. Kahit na sobra pa sa 100 ml. Okay. Master, ano yung mga requirements na pag-uwi at pabalik ng abroad? Yan, tamang-tama. Ito, kakapost ko lang to kanina, mga requirements. Masters, pagka uwi kayo ng Pilipinas, number 1 dyan, kailangan may e-travel QR code kayo. Ito yung pinalit sa dating departure card tsaka arrival card. Dati, sinusulat pa natin, ngayon, digitalized na. So, ang daming nagre-reklamo nito. Para sa akin, mas madali nga to kasi itatype mo na lang eh. Hindi ka na magsusulat. Dati wala ka pang ballpen, di ba? May ballpen ka ano ba? siya, electronic na ngayon. Yan ang number 1, kailangan nyo ng e-travel. Yung mga ano pala dito nanonood, hindi pala ako taga Hong Kong. Saudi-based ako, masters. Okay. So, yung mga taga Saudi, pagka uwi kayo, kailangan nyo rin ng exit re-entry pag magbabakasyon. And kapag mag-for good kayo, kailangan nyo ng final exit visa. Okay. And syempre, kailangan nyo ng passport and ticket. Okay. And para naman, karamihan naman usually, kailangan nyo lang ng e-travel, passport, and ticket. Yun lang naman ang kailangan nyo. And para sa mga DH, kasi maraming DH dito sa Hong Kong, kailangan magpa-verify kayo ng contract. Kahit saang bansa pa kayo, mga unskilled worker or mga DH, kailangan nyo magpa-verify ng contract para makakuha kayo ng OEC pagbalik nyo ng abroad. Okay. Naalala mo yung nag-viral na 30 minutes yung allowance niya na yung check-in. Check-in. Ang ginawa niya, master, 11 alas 12. 11:30, Alas 12 ang kanyang flight. 12 yung 11:30 siya dumating. Ngayon, ano yung mga may papayo mo sa mga magpa-flight, yung mga minsan mga latecomers, Latecomers. ilang allowance ba yan? Yung mga magpa-flight, masters, tandaan nyo, ang check-in counter nagclose yan 1 hour before departure. Okay. So, laging ina-advise ng mga airline company, be in the airport 3 to 4 hours before your departure. Siyempre, pipila pa kayo niyan kung mahaba yung pila. Tapos, ang inaano dyan, baka mag-down yung system, mas matagal mag-check-in. Tapos minsan, lalo na sa Pilipinas kasi mahaba yung pila sa immigration. Na-experience naman nating lahat yan eh. Kaya sinasabi dapat 3 to 4 hours na sa airport na. Okay. Pero ang check-in, nag-close yan 1 hour before departure pag international. Okay. Pagka domestic naman, 45 minutes. 45. Kasi dadaan pa kayo ng Immigration. immigration, dadaan ka pa ng security. Okay. Tapos maglalakad ka pa doon. So medyo ang kasi dyan, kaya nag-close ng 1 hour dyan, para makapag-prepare din yung mga staff. Hindi naman pagkatapos ng check-in, didiretso ko na sa hindi nyo nakikita, behind the scene to. Pagdating sa baba, inaayos pa yung bagahe nyo. Yung mga bagahe nyo, dinalagay pa yan sa mga container. Yan. And yung iba, nagpiprepare din. Behind the scenes, may load control. Gagawin pa niya yun. Binabalansin niya yung aeroplano. Okay. Minsan, makikita nyo, kung sino yung nag-check-in sa inyo, makikita nyo, sila din yung nasa boarding gate. Yan, nagpiprepare pa din yung mga yan, masters. Okay. So, and alam mo naman, ang airline, napaka-strict nila sa oras. Kasi, pagka na-delay yung flight, babayaran nila yung yung pag-i-stay nila, yung parking nila. And lahat ng equipment na ginagamit, babayaran nila yun. Kaya, talagang dapat on time talaga dapat ang flight. Okay. Since na load master kayo sa aviation, sa airport, alam mo naman, master, na maraming nawawalan ng gamit. Ito, gusto kong tanungin sa'yo to. Maraming nawawala, di ba? Saan ba madalas nangyayari ang open bagahe kung tawagin? Mismong sa loob ng eroplano na o doon sa ilalim? Or yung paglabas, di ba, may kumukuha doon sa loob ng Ngayon, paglabas noon, dadalhin yun sa carousel. So, saan nagsisimula na may nawawalang mga Yan, nawawalang gamit? Ito pa ang tanong. May nawawalan na ba ng gamit
bago ka pa mag-flight or doon na mismo sa pagbaba sa sa kung saang destination ka? Maganda yung tanong mo, Sir Brian. Nag-work ako sa sa Load. aviation, pero masters hindi ako sa passenger, sa cargo aircraft ako nag-work. Pero dati rin ako nag-work sa passenger, pero check-in tsaka arrival ako tsaka load control. Never ako nag-work sa rampa nung passenger ako. Ito, in my own opinion to, Okay. nangyayari yan tingin ko sa loob ng eroplano, sa hold. Kasi sa airport and sa mga working place, lalo na ngayon, may mga CCTV na eh. Okay. Tsaka yung iba talagang hindi sila, kunwari may kasama kang ganon, tapos pinakita mo, syempre yung iba ayaw nila ng ganon. Okay. Ang tingin ko nangyayari dyan, sa loob ng eroplano, pagka nag-offload siguro yung nag-offload sila ng baggage, doon nangyayari. Kaya ina-advise ko nga mas maganda, magpalagay ko ng plastic. Kasi yung mga kawatan na yan, ang kukunin nila, ang target ng mga yan, yung mga madaling buksan. Kaya sinabi ko sa isang video ko, alam mo yung mga baggage na may yung lock, naka-fix, yan, maganda yan. Kasi hindi nila mabubuksan yan eh. Pero yung nakalock lang na padlock, yung nagagalaw, madali lang buksan yun, masters. Pinakita na sa akin dati. Bubutasan lang nila ng ballpen yan. Ano na yun, open na yan eh. Tapos pag binalik mo sa dulo, tapos ibabalik mo, sarado na ulit. So, ibig sabihin, Master, in short, hindi yan nangyayari mismo sa may carousel. Hindi mismo sa carousel yan. So bago pa lang ilo-load out? Oo, sa loob pa lang ng eroplano. Tingin ko yun ang opinion ko doon ang ginagawa. Kung hindi magkakasabwat yung mga yung mga ibang empleyado. Pero tingin ko hindi naman eh. Kasi yung ibang empleyado, siguro ako, kung talagang straight ka, di ba, nakita mo yung kasama mo ganun, syempre, masisira kayo eh, pagsasabihan mo. So, tingin ko lang opinion ko, sa loob ng eroplano nangyayari. Okay, so parang yun din ang isa sa mga naisip ko dahil ngayon sa airport, meron ng camera. May mga camera, marami. Kung kunwari, nilalagay mo na sa carousel, nakikita mo na yung nakikita mo sa Okay, anyway, may opinion din po tama din po yung opinion ni Master Bay. So, yun din po yung naiisip ko. Anyway, so as of now, Master, yun po yung isa sa mga naiisip kong tanong sa'yo regarding sa mga ganitong bagay na madalas na reklamo ng mga kababayan natin. Anyway, Master Bay, okay, guys, i-follow nyo po si Master Bay. Andito po sa ating video yung kanyang Facebook page, Master Bay. I-follow nyo po siya at marami po kayo matututunan, mga information sa kanyang mga vlogs. Okay, so Master Bay, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga kababayan. Ayaw nga pala, nakalimutan ko, bibigyan ko si Lodi ng sticker. May sticker pala ako. Okay. May sticker si Master Bay, bibigay sa atin. Yan. Ito may sticker ako, marami na akong binigyan nito kay Lodi. Yan. Ito. Master Bay sticker. Master Bay sticker. Yan. Alright. And syempre, sa mga followers ni Lodi Brian, huwag niyong kalimutan mag-follow kay Sir Lodi and kay Master Bay. Sa mga gustong maging Loadmaster, may content ako doon. I-search nyo lang paano maging Loadmaster. Okay. Medyo mahirap tong trabaho na to, pero rewarding naman, malaking sahod. Nakapag-travel kayo. Yung nga sinasabi ko lagi, hindi na kayo gagastos ng milyon para maging piloto. Or kung flight attendant, dapat pleasing personality, matangkad. Okay. Ito kahit kalbo, pwede. So, ibig sabihin, pwede pala ako mag-apply bilang Loadmaster din. Pwede, pero kailangan experience, Lodi. Ayan. Yung mga gusto maging Loadmaster or yung mga nagpapaaral sa mga anak nila, i-search nyo lang paano maging Loadmaster. Okay. Yan. Thank you so much mga kababayan. At sa uulitin, maghahanap pa tayo ng mga makukulab natin na po pwedeng magbigay ng mga tamang informasyon para po sa ating lahat ng mga kababayan ko. So, thank you ulit, Master B. Thank you, Lodi. At napaunlakan mo ako. Okay, thank you. At ingat ka palagi. Thank you. And safe flight sa lahat ng mga bibiyahe.